Sa Caribbean, desperadong lumalangoy si Jennifer sa dagat habang binabantayan ng mga pating. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nakarating siya sa pampang at bumagsak. Nagsimula ito 2 araw na ang nakalipas. Dumating si Jennifer, ang kanyang asawang si Jack at ilang kaibigan sa dalampasigan para sumakay sa isang magarang yate. Agad na napansin ng mga babae ang staff na si Manuel dahil napakagwapo niya, pero naging tensyonado ang mood nang dumating ang ex-girlfriend niyang si Maria para sigawan siya. Ayaw niyang umalis ito nang hindi nagkakaroon ng maayos na pag-uusap, pero sabi niya ayaw na niyang makita ito kailanman. Sinampal siya ni Maria at sinuntok siya pabalik ni Manuel, kaya gusto ni Jack na tumulong. Gayunpaman, sinabi ni Jennifer at ng kanyang mga kaibigan na huwag siyang makialam. Minura ni Maria si Manuel at ang mga bisita bago tuluyang umalis. Noong gabing iyon, tinukso ni Jack si Manuel sa nangyari sa pantalan at inanyayahan siyang uminom kasama ang grupo, pero tinanggihan siya ni Manuel. Mas sigurado na ngayon si Jack na bastos lang talaga si Manuel. Pagkatapos ng hapunan, naglandian sina Jack at Jennifer sa kanilang kwarto. Si Manuel ay nasa kwarto sa tabi nila at naririnig ang lahat. Sa una, sinusubukan niyang huwag pansinin ito at takpan ang kanyang mga tainga, pero sa huli ay nakikinig na rin siya. Samantala, gumagawa si Maria ng isang espesyal na ritual ng voodoo. Pumili siya ng manika at iniisip ang magagandang alaala niya kay Manuel para sumpain siya. Ginagamit din niya ang enerhiya ni Jack at Jennifer para sa kanyang sariling kasiyahan. Kapag sinuntok niya ang manika, nagsimulang dumugo ang ilong ni Manuel. Kinabukasan, nagreklamo si Jack dahil hindi pa dumarating si Manuel dala ang mga inumin na in-order niya. Sa sandaling iyon, dumating si Manuel dala ang order at may kaunting sarkasmo, kaya nagreklamo ulit si Jack. At nangako si Kapitan Richards na ayusin niya ito. Sa pribado, sinisita ni Richards si Manuel para sa kanyang ugali at nagkaroon ng pagtatalo. Kapag binalaan siya ni Richards na maaaring mawala ang kanyang trabaho dahil dito, pumayag si Manuel na magbitiw. At sinabi ni Richards na ibababa siya sa susunod na port. Galit na umalis si Manuel sa kusina matapos ihagis ang kanyang tuwalya, hindi napansin na bumagsak ito sa kalan at nagliyab. Agad na kumalat ang apoy at nakita ng mga bisita ang usok, kaya binalaan nila si Richards. Nagmamadaling kinuha ng kapitan ang pamatay apoy at sinubukang apulahin ang apoy, ngunit huli na. Lumaki na ito ng sobra at umaabot na ang mga apoy sa deck. Inanunsyo ni Richards na iiwan na nila ang yate at kailangang makipagtalo kay Jack na nagrereklamo tungkol sa pagkansela ng kanyang bakasyon. Nahati ang grupo sa 2 lifeboat at umalis bago maganap ang maliit na pagsabog sa loob ng barko. Sa kasamaang palad, isang malakas na bagyo ang dumating nang hindi inaasahan at sinira ang kanilang mga bangka, itinapon ang lahat sa tubig. Ngayon, nag-iisa si Jennifer sa isang isla, nag-iisip kung ano ang gagawin. Bigla niyang nakita ang isang bagay sa tubig at napagtanto niyang katawan niyon ni Richards. Nagmamadali siyang kunin ito at sinubukang gawin ang CPR, ngunit nataranta siya nang makitang may dugo na lumalabas sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, natagpuan siya ni Manuel at sinubukang tumulong. Gayunpaman, patay na si Richards. Sa gabi, nagsimulang umulan muli at ang dalawa ay sumilong sa ilalim ng sirang bangka. Sobrang lamig ni Jennifer, kaya ibinigay ni Manuel ang kanyang damit. Kinaumagahan, inilibing ni Manuel si Richards at isinuot ang kanyang goggles para sumisid ng pagkaing dagat. Nakahanap din siya ng kutsilyo sa buhangin. Hindi mapigilan ni Jennifer na humanga sa kanyang basang katawan nang bumalik siya na walang damit. Kapag pumasok siya sa tubig, hinahangaan din niya ang katawan nito. Pinag-uusapan nila ang sitwasyon at ipinaliwanag ni Manuel na maaring abutin ng ilang buwan bago sila matagpuan. Ipinilit ni Jennifer na dapat silang magsimula ng apoy at itinuro ni Manuel na wala siyang magagamit. Sa halip, gusto niyang magtayo ng bahay. Gamit ang kutsilyo, pinuputol ni Manuel ang maraming dahon at sanga mula sa mga puno. Pagkatapos, naghahanap ang dalawa ng anumang kapakipakinabang na bagay na naanod sa dalampasigan at nagtatayo ng maayos na kubo. Umiinom sila ng tubig mula sa mga niyog at kumakain ng isda na nahuli ni Manuel. Kinabukasan ng umaga, malungkot si Jennifer tungkol sa sitwasyon, kaya inanyayahan siya ni Manuel na mag-swimming para ma-distract. Dahil ayaw niyang matulog na basa ang damit, hinubad niya lahat bago tumalon. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, ginawa rin ni Jennifer ang pareho. Tinanong niya si Manuel tungkol kay Maria, kaya sinabi niya na pinilit siya nitong saktan siya dahil pinalabas siyang masama sa harap ng kanyang mga kaibigan at ayaw niyang harapin ang kanyang mga problema. Iniisip niya na gusto niyang sisihin siya para sa lahat at parusahan siya dahil dito. Lumalabas na sinabi ni Maria na buntis siya at gusto niyang pakasalan si Manuel, pero tumanggi siya. Nang tanungin ni Manuel tungkol sa buhay ni Jennifer, tumanggi siyang sumagot. Sinabihan niya ito tungkol sa dobling pamantayan at sinabing katulad ni Jack, iniisip niyang mas magaling siya kaysa sa iba dahil lang may pera siya. Galit na ininsulto siya ni Jennifer at pinaalalahanan siya ni Manuel na ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas hanggang ngayon ay dahil sa kanya. Hinihiling niya na huwag siyang tingnan ni Manuel kapag umaalis siya sa tubig, pero tumanggi si Manuel at nagsabi ng mga bastos na bagay tungkol sa kanyang katawan bago sabihin na wala siyang puso. Nang gabing iyon, hindi pinansin ni Jennifer si Manuel. Gayunpaman, kinabukasan, sinabi niya sa kanya na ayaw na niyang makipag-away at nagkasundo silang maging magkaibigan. Lumangoy si Manuel papunta sa bahura at pagkatapos iwasan ng isang pating, nagawa niyang makahuli ng lobster. Pagbalik niya sa pampang, nagulat siya nang makita si Jack na halos walang malay sa buhangin. Agad niya itong dinala kay Jennifer at sa mga cook. Masayang nagkikita muli ang mag-asawa. Maraming sugat si Jack, kaya kailangan niyang magpahinga muna. Habang natutulog si Jack, nagpapasalamat si Jennifer kay Manuel sa pagliligtas sa kanya. Sabi ni Manuel halos hindi niya nagawa, pero sinabing nagbibiro lang siya. Nang magising si Jack, nakita niya sina Manuel at Jennifer na naglalaro sa tubig at nagduda siya. Bumalik ang dalawa sa kanilang kampo at nagulat na may apoy. Sinabi ni Jack na nagawa niya ito gamit lamang ang ilang patpat, pero alam ni Manuel na hindi iyon magagawa gamit ang lokal na kahoy, kaya napilitan si Jack na ipakita na may lighter siya. Nagiging malambing si Jennifer sa kanya at naiinis si Manuel sa panonood sa kanila. Pagkatapos, tinanong ni Jennifer tungkol sa kanilang mga kaibigan at malungkot na kinumpirma ni Jack na hindi sila nakaligtas. Hiningi niya kay Manuel ang kutsilyo para hiwain ang isda, pero nagdududa si Manuel kay Jack at siya na ang naghiwa nito para sa kanya. Pagkaalis ni Manuel para lumangoy, tinanong ni Jack si Jennifer kung ano ang ginagawa niya kasama si Manuel. Tiniyak niya sa kanya na magkaibigan lang sila, at labis siyang na-offend sa tanong kaya't nag-swimming din siya. Pagbalik niya, humingi siya ng tawad sa kanyang ugali at sinisi ito sa pagkabigo na dulot ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali habang naghahanap ng mga niyog ang mag-asawa, itinuro ni Jack na kahina-hinala na nagkataon lang na may dalang goggles si Manuel nang mangyari ang sunog.
Sa sandaling iyon, bumalik si Manuel at ipinaliwanag na wala siyang nahuling isda dahil masyadong magaspang ang bahura ngayon, kaya't kinumbinsi siya ni Jack na isama si Jennifer para tumulong. Bago siya umalis, palihim na sinabi ni Jack sa kanya na hindi niya magawang magluksa para sa kanyang mga kaibigan dahil armado si Manuel at nais na kawin ang kanyang asawa, na sa tingin ni Jennifer ay katawa-tawa. Sa bahura, nagawa ni Manuel na makahuli ng isang lobster, pagkatapos ay pinahiram niya kay Jennifer ang kanyang goggles para humanga siya sa coral. Nakakita si Jennifer ng pating at natakot, pero tinukso siya ni Manuel at napagtanto niyang sinadya niyang ipatingin ito sa kanya. Sa kasamaang palad, natuklaw si Jennifer ng dikya. Pagbalik ng dalawa sa pampang, natuklasan nila na hinukay ni Jack si Richards para kunin ang kanyang mga gamit, kabilang ang mga damit, sigarilyo, at kutsilyo. Inilipat din niya ang kubo para makatira ang mag-asawa doon at mapunta kay Manuel ang sirang bangka. Pinagalitan siya ni Jennifer dahil sa kanyang ugali at pinaalalahanan siya na iniligtas ni Manuel ang kanilang mga buhay. Ipinipilit ni Jack na may nangyari sa pagitan ni Jennifer at Manuel, kaya sinabi niya na nasa isip lang ito ni Jack. Nang makita ni Jack ang sugat mula sa dikya, sinabi niyang karma ito. Pagkatapos, sinabi ni Jennifer kay Manuel na iniisip ni Jack na may relasyon sila, at sinabi ni Manuel na dapat nilang gawin ito dahil sila naman ang sinisisi. Nang sumali si Jack sa kanila para kumain, sinubukan ni Jennifer na magsimula ng magiliw na usapan pero nauwi pa rin sa pagtatalo ang mga lalaki. Pinaalalahanan ni Manuel si Jack na walang halaga ang pera niya dito, kaya isa lang siyang gringo na hindi kayang pakainin ng sarili. Bilang tugon, pinaalalahanan siya ni Jack na siya ang may apoy, kaya sinasabi ni Manuel na maaari niyang itago ang lighter pero kailangan din niyang manghuli ng sarili niyang pagkain. Pagkaalis ni Manuel, nagalit si Jennifer kay Jack dahil wala na silang makakain. Nangako si Jack na pakakainin sila at nakahanap siya ng maliit na alimango sa gubat. Gayunpaman, nang kainin niya ito, siya ay nagsuka. Pagkatapos ay sumisid sila para mangisda, ngunit maliit na bagay lang ang nahuli nila. Habang nagpasya si Jack na pumunta sa bahura, bumalik si Jennifer sa dalampasigan at kinain ang maliit na kabibe na nagpaubo sa kanya. Maraming sariwang isda si Manuel at inaalok niya ito kay Jennifer pero iniisip ni Jennifer na pagtataksil ito kay Jack. Lalong naiinis, itinuturo ni Manuel na masama ang trato ni Jack kay Jennifer at nangako pa na itatago ang lihim kung kakain siya. Inamin din niyang naakit siya sa kanya mula nang una niya itong makita. Hindi sigurado si Jennifer kung dapat ba siyang magtiwala, pero sa huli, nanaig ang gutom at kumuha siya ng isda at nagpasalamat kay Manuel sa pamamagitan ng halik sa pisngi. Sa bahura, nakahanap lang si Jack ng ilang maliliit na isda at kailangan niya ng maraming pagsisikap para mahuli ang mga ito. Dinala niya ito pabalik kay Jennifer, ngunit dinalaan siya ni Manuel na ang mga dilaw ay nakakalason. Nakakita si Jack ng isang patpat sa buhangin na may kaunting isda at nagtataka kung nakikipagkita siya kay Manuel. Sinabi ni Jennifer sa kanya na ninakaw niya ito pero hindi naniniwala si Jack at tinanong si Manuel na nagsabi na hindi kailangang magnakaw ni Jennifer sa kanya dahil handa siyang magbahagi. Nakikita ni Jennifer na may paparating na namang pagtatalo at sinasabi niyang dapat silang lumayo kay Manuel pero tumanggi si Jack. Ang magkasintahan ay gumugol ng susunod na ilang oras sa pagsubok na makahuli ng makakain. Nang lumingon si Jack, natuklasan niyang wala na ang kanyang apoy at ngayon ay may apoy na si Manuel. Tumakbo siya pabalik sa kanilang tirahan at inakusahan si Manuel ng pagnanakaw ng apoy, ngunit nanumpa si Manuel na may spark na nahulog sa kanyang mga kahoy. Pagkatapos ay pinatay ni Jack ang apoy gamit ang buhangin kaya hinampas siya ni Manuel ng ilang beses gamit ang sanga. Tumugon si Jack sa pamamagitan ng pagtakbo sa kanya at nagkaroon ng away. Nagpagulong-gulong sila sa buhangin sandali at nang magkaroon ng pagkakataon si Manuel, kinuha niya ang kanyang sibat. Hiningi ni Jack ang kanyang kutsilyo pero inalayo ito ni Jennifer sa kanila. Galit na inakusahan ni Jack si Manuel na sinimulan ng apoy para agawin si Jennifer mula sa kanya, pagkatapos ay kinuha niya ang isda at bumalik sa kubo. Makalipas ang ilang sandali, may lihim na ginagawa si Jack. Habang natutulog si Manuel, ninakaw ni Jack ang kanyang goggles. Kapag nagising si Manuel, nakita niyang lumalangoy palayo si Jack dala ang goggles at nagalit siya. Kaya kinuha niya ang kanyang sibat para habulin siya. Tumalon si Jennifer sa kanya para pigilan siya at agad siyang ibinaba ni Manuel, hinahawakan siya sa hindi angkop na paraan. Sa una, sinabi ni Jennifer na hindi, pero ipinakita ni Manuel kung gaano siya kagaling at sa huli ay nagustuhan ni Jennifer ang pang-aabuso sa kanya. Pagkatapos nila, tinanong ni Manuel si Jennifer na manirahan kasama siya. Tinanggihan siya ni Jennifer at hiniling na itago ang lihim. Nangako si Manuel na hindi niya sasabihin at sinabing mahal niya ito. Samantala, sa wakas ay nakakahuli na si Jack ng disenteng isda salamat sa goggles at sibat na ginawa niya mismo. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga pating sa malapit, kaya lumangoy si Jack ng mabilis hanggat kaya niya para maiwasan sila. Agad siyang bumalik sa dalampasigan at inihagis ang goggles kay Manuel bago ipakita kay Jennifer ang malaking isda na nahuli niya. Pinagalitan siya ni Jennifer dahil kinuha ang goggles at napagtanto ni Jack na hindi galit si Manuel, kaya napagtanto niya na naging malikot si Jennifer sa kanya para pakalmahin siya. Sinuntok ni Jack ang kubo sa galit at nagkaroon ng breakdown si Jennifer habang sinisigawan at iniinsulto siya ni Jack. Bigla niyang hinila ang buhok nito at kinaladkad papunta sa lugar ni Manuel, sinasabing doon na siya tumira. Pinakalma ni Manuel si Jennifer, sinasabing hindi na niya kailangan si Jack. Pagkatapos, nakahanap si Jack ng ilang bagay sa dalampasigan, kabilang ang isang plastic na bote at nagawa niyang bumuo ng sarili niyang goggles. Lumangoy siya papunta sa bahura at nawala ng ilang oras, kaya nagsimulang mag-alala si Jennifer. Inaliw siya ni Manuel sa pamamagitan ng pagsayaw kasama siya, hindi alam na pinapanood sila ni Jack mula sa malayo. Sa susunod na pagsisid ni Jack, natagpuan niya ang isa pang bangka at agad itong hinila papunta sa dalampasigan. Sinusubukan ni Manuel at Jennifer na tulungan siya, pero pinaalis niya sila. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Jennifer na inaayos ni Jack ang bangka at tinutokso siya, sinasabing mamamatay siya sa dagat. Nagkaroon ng pagtatalo at umalis si Jennifer nang magsimulang suntukin ni Jack ang bangka. Nang gabing iyon habang nag-uusap sina Manuel at Jennifer, sumigaw si Jack na sinubukan ni Jennifer na makipaglandian sa kanya para makakuha ng pwesto sa bangka. Tiniyak ni Jennifer kay Manuel na kasinungalingan iyon at tumakbo sila sa tubig para magpakasaya habang pinapanood sila ni Jack mula sa kakahuyan. Pagkatapos makita siya, sinabi ni Jennifer kay Manuel na dapat nilang kunin ang bangka at iwan si Jack. Kinaumagahan, pumunta si Jack para mangisda para may pagkain siya sa kanyang paglalakbay. Sinamantala ni Jennifer at Manuel ang pagkakataon para nakawin ang bangka at nakita sila ni Jack, kaya mabilis siyang tumakbo para habulin sila. Gayunpaman, nasa bangka na sila at umalis na bago pa niya sila maabutan. Kapag wala na sila sa paningin, umupo si Jack at nag-relax.
Pagkalipas ng ilang oras ng paglalayag, napansin ng dalawa na may butas sa bangka at pumapasok ang tubig. Napagtanto ni Jennifer na ito ang plano ni Jack mula pa sa simula. Nagkunwari lang siyang inayos ang bangka at tinakit silang nakawin ito para malunod sila. Ang bangka ay nagsisimula ng lumubog at ang dalawa ay kailangan lumangoy ng mabilis hanggat kaya nila. Sa dalampasigan, si Jack ay nag-enjoy sa kanyang kapayapaan. Sa wakas, bumalik sina Jennifer at Manuel at inihanda ni Jack ang kanyang sibat. Sinubukan ni Jennifer na pigilan siya pero itinulak lang siya ni Jack at inihagis ang sibat kay Manuel. Tinamaan siya sa likod. Pagkatapos ay sinugod ni Jennifer si Jack at sinuntok siya ni Manuel sa mukha bago lumangoy palayo. Umiiyak na tinawag ni Jennifer na duwag si Jack dahil hinintay niyang mapagod si Manuel sa paglangoy bago siya atakihin. Noong gabing iyon, itinali ni Jack si Jennifer at sinabi sa kanya ang mga plano niyang gawin sa kanya. Biglang inatake ni Manuel si Jack mula sa likuran at nagkaroon ng panibagong laban. Habang nagugulungan ang mga lalaki sa buhangin at patuloy na nag-aaway, umakyat si Jennifer sa isang kahon para maabot ang tuktok ng kubo. Tinanggal niya ang takip sa bibig at ginamit ang kanyang bibig para kalagin ang mga buhol ng lubid. Naabot ni Manuel ang apoy at kumuha ng mainit na patpat habang kinuha ni Jack ang kanyang sibat, kaya ngayon ay naglalaban sila gamit ang mga sandata. Nang sa wakas ay makalaya si Jennifer, itinulak niya si Jack at itinapon siya ni Manuel sa apoy na nagbigay ng pagkakataon sa dalawa na tumakas. Nagmamadaling pumunta si Jack sa tubig para patayin ang apoy sa kanyang pantalon. Kinaumagahan, binendahan ni Jennifer ang mga sugat ni Manuel pero nag-aalala siya dahil may lagnat ito. Samantala, sinimulan muli ni Maria ang isang ritual gamit ang manika ni Manuel. Gumagalaw siya kasabay ni Jack na naghanap sa kanila at hinabol sila sa kagubatan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga bakas. Sa wakas, natagpuan niya sila sa itaas ng puno at habang binabagsak ni Maria ang manika, inihagis ni Jack ang sibat kay Manuel at napapagsak siya. Pagkatapos ay inilabas ni Jack ang kanyang kutsilyo para patayin si Manuel, kaya tumalon si Jennifer sa kanya para pigilan siya. Nagpambuno sila sa lupa at kinagat ni Jennifer ang ilong niya habang inaabot ang kutsilyo, pero hinarang ni Jack ang kanyang pag-atake. Pumulot si Manuel ng bato sa pag-asang mapasag ang ulo ni Jack. Gayunpaman, sinaksak ni Maria ang manika at bumagsak si Manuel sa sibat na tumusok sa kanya hanggang mamatay. Isang taon ang lumipas. Isang pamilya sa isang yate ang huminto sa isla para magbakasyon at natagpuan nila si Jennifer na natutulog sa kubo. Pumayag ang pamilya na isama siya at kinuha niya ang lighter bago umalis. Sa yate, sa wakas ay nakakain muli si Jennifer ng totoong pagkain. Sa bahura, nangingisda si Jack nang makita niya ang yate na dumadaan kasama si Jennifer. Kumaway siya at sumigaw para humingi ng tulong, pero binaliwala siya ni Jennifer at umalis ang yate nang wala siya.